Isang mapagpalang araw sa lahat. Kamusta po kayo? Kamusta po yung weekend nyo? Ah, Hopefully okay po kayong lahat. No? Lahat naman po dito, sigurado po ako, may mga sandali po sa buhay natin na punong-puno tayo ng kapag-alalahanin. Ngunit sa gitna ng ganitong klaseng kaguluhan sa ating pag-iisip o sa ating buhay, ang Biblia ay may inirereseta na manggagaling po sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Ito ay nagbibigay sa atin ng isang magandang paalala na huwag tayong mag-alala, sa halip ilapit natin lahat sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kapalit nito, bibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi maipaliwanag. Isang kapayapaan na nag-iingat sa ating mga puso at isipan. Kaya ngayong araw pong ito, pag-uusapan natin kung paano natin maipapalit ang ating mga alalahanin para sa kapayapaan nagmumula sa Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, sa kasiguraduhan na lagi po namin kayong kasama, Panginoon. Kaya Panginoon, gabayan niyo po ang aming pag-aaral ngayong umagang ito. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po ulit. Pag-aaralan po natin ay magagaling po sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Ang devotional method po natin, ganun pa rin po, manggagaling po sa SOAP. SOAP method, salita, obserbahan, aplikasyon, at panalangin. Hayaan niyo pong basahin ko ang salita na magagaling po sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7. Ito po yung sabi. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip. Dahil kayo'y nakay Kristo Jesus na, at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng kahit sino man o ng tao. Obserbahan po natin ang salita. Ang Filipos chapter 4 verse 6 to 7 ay nakakonsentrate po dun sa unang mga salita na sinabi. Huwag kayong mag-alala sa anumang mga bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Bakit po kailangan natin ito? Dahil meron po kasing kasiguraduhan, pag tayo lumapit sa Panginoon, ako, sigurado na po ako na katulad po ng sinasabi sa akin madalas ni Tatay, na pag nanalangin tayo at pag may hiningi po tayo, done deal na po ito. No? Kaya po, yung sa observation po natin, madalas sa tuwing dumaranas kasi tayo ng problema, mas inuuna po natin yung mag-isip ng solusyon o mag-alala. Pero sinasabi sa atin ng talatang ito, ng verse na ito, ang tamang tugon ay ang panalangin. Kapag nilalapit natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan kasama ng pasasalamat, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos ay kakaiba. Hindi ito nakasalalay sa kalagayan natin o sa mundo. Ito ay nagmumula sa kanyang presensya at ito ang mag-iingat sa ating mga puso at isipan. Kaya sa halip na mabagabag, piliin natin manalangin at magpasalamat. No? Aplikasyon. Ito po yung mga pwede natin gawin pag tayo'y namumblema. No? Narito yung dalawang bagay na maaari natin gawin ngayong araw upang isabuhay natin itong talata. Una, manalangin na may pasasalamat. Kapag ikay nag-aalala, huminto at manalangin, sabihin sa Diyos ang lahat ng bumabagabag sa'yo, pero sabayan ito ng pasasalamat. Pasalamatan siya sa mga bagay na ginagawa niya na noon at sa mga gagawin pa niya. Halimbawa, katulad ng ganitong panalangin, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at sa mga solusyong iyong inihanda kahit na hindi ko pa na ipapakita. Kasi idinidikta po kasi sa atin ang mundo madalas na dapat laging may agarang resulta. Pero ito po kasi ang pananampalataya. Pag tayo nanampalataya sa Panginoon, dapat
masanay na po tayo na pag tayo nanalangin sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya, at tinatanggap natin yung panalangin na yon bago pa dumating. Kumbaga, hindi to see is to believe, but believe and you will see yung miracle ng Panginoon. Pangalawa, gamitin ang pause and pray technique. Sa tuwing nakakaramdam po tayo ng pag-aalala, sa gitna ng ng mga gawain natin, huminto tayo saglit. No? Sabihin sa sarili, ito ay pagkakataon upang manalangin, no? Parang sabihin niyo po sa inyong sarili na talagang hindi ko kaya, mananalangin ako, lalapit ako sa Panginoon, no? So, ilapit natin sa Diyos itong mga simpleng mga panalangin. Tulad ng ganito example, binibigyan ko po kayo ng example kasi hindi naman po natin kailangan ng sobrang habang panalangin para marinig po tayo ng Panginoon. Yung simpleng katulad po nito, Panginoon, ikaw ang bahala dito. Salamat sa kapayapaan ninyo. Subukang gawin ito sa bawat oras ng kinakailangan natin. Kaya, alam nyo po, napakahalaga po na maintindihan po natin na yung mga simpleng panalangin na salamat Panginoon, o Panginoon tulungan nyo po ako, ito ay naririnig ng Panginoon. Hindi po natin kailangan ulit-ulitin, no? Or hindi po natin kailangan gumawa ng sobrang engranding panalangin para lang po marinig tayo o matupad yung ipinapanalangin nga natin. Sabi nga po sa Marcos chapter 11 verse 24, sabi po doon, ano man ang hingin ninyo sa panalangin, kumbaga whatever you ask in prayer, maniwala tayo, no? O magtiwala tayo na natanggap natin to at matatanggap natin to. Kaya yun po yung kasiguraduhan na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya pag tayo po ay punong-puno ng problema, tayo po ay huminto, manalangin ng napakasimpleng panalangin at magpasalamat tayo sa Kanya dahil alam natin na sure win or done deal na po tayo pag tayo humingi ng tulong sa Kanya. Tandaan natin, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagmahal, at ang Diyos ang poprotekta sa atin sa lahat ng bagay. No? Konklusyon. Habang hinaharap natin ang araw na ito, tandaan natin, sa halip na mag-alala, manalangin, ilapit sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at hayaan ang Kanyang kapayapaan na maghari sa ating mga puso at isipan. Kaya, wag po tayo mag-alala, no? Wag po tayong mangamba kung tutulungan ba tayo o hindi ng Panginoon dahil nangako po siya sa Kanyang mga salita. Okay po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong paalala na hindi namin kailangan mag-alala. Sa halip, maaari naming ilapit ang lahat ng bagay sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Salamat sa kapayapaan na ibinibigay niyo sa amin at sa katayakan sa aming mga puso at isipan. Tulungan ninyo kaming piliin ang na lumapit sa inyo kaysa mag-alala sa gitna ng mga hamon sa buhay. Kaya Panginoon, tulungan niyo po ang aking mga kapatid na talagang kumapit at talagang yakapin po nila ang inyong kapangyarihan. Panginoon, tulungan niyo rin po kami na makita ang kabutihan niyo sa likod ng hamon ng buhay sa buhay namin. Kaya Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan. Panginoon, panalangin ko sa mga kapatid namin may mga sakit na kayo po ang magpagaling. Sa mga kapatid po namin na nangangailangan, kayo po ang magbigay ng mga pangangailangan nila at proteksyonan mo po sila sa kanilang araw-araw na gawain. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kita-kita po tayo bukas. God bless you po.